kanilang ginagawa. So, ang ginawa po natin is nagpabaon po tayo ng social limit at nagpabili na po tayo ng mga jacket na angkop na meron po dito sa Pilipinas. Then, pagdating po doon sa Turkey, ang ating embahada naman po inaasikaso na mabilang pa sila ng panibagong winter clothing ng mas angkop doon po sa panahon po doon. Si OECD Joint Information Center Head, Diego Agustin Mariano. Sinabi pa nito, tatagal ng 2 linggo ang contingent ng Pilipinas at maaari pang magtagal ng hanggang 1 buwan. At inyong napakinggan ang kalipunan ng mga balita. Ito po si Albert Sebastian para sa Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis Paco. Tara na at makinig sa isang namang makabulong hapon ng talakayan hinggil sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Saan man kayo naroon, samahan niyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Maraming salamat. Isang mapayapa, masaganang hapon ng Sabado sa ating mga taga-subaybay mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. Saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras ito, samahan niyo po kami sa ating palatuntunang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito pa rin sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1. Ako po ang inyong makakasama sa hapong ito, Kate de la Cruz Pilotin, nag-aanyaya ngayong araw, February 11, 2023. Tayo po ay nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1738 kHz sa inyong mga talapihitan at sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority sa www.facebook.com/PSA.gov.ph. Kayo po ay aming inaanyayahang lumahok sa ating pakikipagtalastasan o mag-comment lang po kayo ng inyong mga katanungan, lalo na may kinalaman sa inyong civil registration document. Sasagutin po yan ng ating mga resource person sa ikalawang bahagda ng ating palatuntunan at makakasama natin ang PSA production staff sa pangunguna ni Ms. Monet Nispero, Mr. Ruben Litan, Micah Grabador, Nathaniel Gonzalez, Kim Mangilog, Nikki Zacate, Jerome San Miguel at mula sa PSA Centris Building, andyan po si Ms. Linda Mole. Sa araw pong ito, gusto po naming i-anunsyo na kaya po ako ang nakaupo ngayon dahil Luzon, Visayas at Mindanao, si Tito Francis po ay kasama na po ng ating may kapal. So, pumanaw po si Tito Francis noong February 8, 2023 sa edad pong 76. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa buong pamilya po ni Tito Francis o Francis Cancino po, mas kilalang bilang Ka Francis po dito po sa Philippine Broadcasting Service at sa mga nakasama po niyang media entity. Sa araw na ito, makakasama po natin ang mga kaibigan, mga nakasama ni Tito Francis sa kanyang buhay media. Aalalahanin natin ang kanilang mga pinagsamahan. At syempre, para po malaman natin kung sino ang mga ito, nandito po si Tita Linda Mole para po ipakilala ang ating makakasama sa araw na ito. Tita Linda. Magandang hapon, Miss Kate. Magandang hapon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Sa araw na to, makakasama po natin ang mga naging kaibigan ni Sir Francis. Andyan po ang former administrator ng National Statistics Office. Walang iba po kundi si Sir Tomas Africa. Nandyan din po si Ma'am Carmelita N. Ericta, former administrator din po ng
ng NSO. Makakasama din natin si Jerry Labatorio at si Rovic Cruz. Magandang hapon po, Sir TPA, Sir Boots. Magandang hapon po. Magandang hapon, Linda, Kit, ating kapanel, si Bobby Ericta, si Jerry Labatorio, si Marisa Grande, si Robbie Cruz, at si Melody Medina. Magandang hapon din po, Ma'am Bobby. Nakamute po kayo, Ma'am. Hapon din sa Linda at sa mga kasama natin ngayon, lalo na si Kumparing Butch. Magandang hapon, Ma'am Maris. Ma'am Maris Grande, magandang hapon po. Magandang hapon natin din kay Boss Bobby at saka si Sir TPA at yung mga kasamahan po natin sa PSA. Magandang hapon po. Magandang hapon, Jerry. Jerry, magandang hapon. Nakamute ka, Jerry. Yan po. Good afternoon po sa lahat ng nasa Zoom meeting ngayon. Kay Sir Africa, kay Ma'am Bobby, kay Ma'am Marisa Grande po. Magandang hapon din sa iyo, Rovic. Magandang hapon po sa lahat po na ikinig ngayong hapon. Mga kasama din po natin Sir PA, ng TNF, Grande. Magandang hapon po. Ngayon po, bibigyan po natin ng pagpupugay si Sir Francis, Sir Boots, Ma'am Bobby, Ma'am Maris, Jerry, and Rovic. Pag-usapan na po natin ang mga nakaraan natin noon nung kasama pa natin si Sir Francis. Ma'am Bobby, ano po ba ang ating medyo nakakalungkot? Nakakalungkot na, Linda, dahil mahigit 10 taon ba? Ano na po, Ma'am Bobby, Hindi. mula nung 20, Almost parang 20. more than 20 years na po. More than 20 years nating kasama Opo. si Francis sa ating programa na tuwing Sabado. Parang almusal natin yun tuwing Sabado, di ba, Linda? Tama po kayo, Ma'am Bobby. Gigising talaga tayo ng maaga. Oo, at saka naging malaking serbisyo yun para sa ating mga kababayan na kasama natin si Francis. Siya naman kasi talaga yung anchor nitong programa nito na gusto niya matulungan yung mga kababayan natin tungkol sa mga problema nila sa civil registration at para maibalita din kung ano yung mga pinaka-latest. Hindi naman marites, no? Pero pinaka-latest na statistics natin. Magkasama sila ni Butch, ni TPA na pinag-usapan ito, no? Para maging isang programa na serbisyo publiko. Di ba, Butch? Yeah. Time ko na ba o baka may sasabihin ka pa, Bobby? Well, of course, naging kaibigan natin si Francis. Hindi lang kasama sa programa, kundi naging kaibigan kahit na nung panahon na nagretiro na tayo sa serbisyo publiko, we still kept in touch with Francis and with his family. Kaya nalungkot ako nung binalita nga sa akin ni Popo yung kanyang anak na pumanaw na siya. Kaya nakikiramay ako sa kanya, kay Popo, kay Maring Oyet, ang buting kabiyak ni Francis, at kay Linda, kay John Paul, at sa lahat ng mga kamag-anakan nila sa oras na ito. Pero nga, Bobby, dahil hindi ba kapanaw pa rin ang aking ina, sabi ko nga kay Popo, baka magkita na sila ni Francis sa langit. Malamang. Dahil yung mother ko passed away on the 3rd of February. So, matter of days lang.
Si Francis, nakilala ko matagal na, 1989. So mga 30 years kami magkakilala dahil galing siya sa Malacanang. Napasyal siya sa NSO na nun. And naki-kwento-kwento dahil bago rin ako sa pwesto nun. And then sabi niya, halika, imbitahan kita sa programa ko. And that became like a 30-year relationship. Ang nahirapan lang ako, lalo na from the radio station, dahil ang aga-aga ng programa niya noon, mga alas 6. Actually, kasabay din niya si Melo Acuña, na nauna na rin sa langit, yun naman mga alas 5. So, ang hirap-hirap ng aga-aga, mabuti nga later on, naging alas 3. Noong 1999, napirmahan yung kontrata with Unisys. So, kwan yun December 1999, so mag-millennium na nun And from then on, siguro, he was thinking already that this is really a very good development. So in 2001, early in 2001, sabi niya, ba't hindi tayo magkaroon ng programa sa radyo? And by then, na-coin na yung word yung phrase na sensus servilis. Kaya sensus servilis sa radyo. Hindi niya alam, paalis na ako. Oo nga First program, yun lang natin ko after a year, after 1 week, umalis na ako punta Japan. Actually, si Bobby na nag-take over. So, yung life nitong programang to, actually, sila na ni Bobby yung nagpatuloy. Kinuha ko na lang, parang panata ko na lang na kung nandito ako sa Pilipinas ng Mayo. Basta one Saturday, dadalaw ako. Pero hindi na lang announce dahil hindi ko rin alam kung kailan ako naroon. Ang hindi ba, Bobby, kinainggitan itong programang to ng maraming NSO sa all over the region, di ba? Dahil meron tayong sarili. Na totoo ba yun? Pwede ba yun na halos isang oras na program dedicated to statistics and civil registration? Naging huwaran nga yun di ba? Napag-usapan sa Asia Pacific na kauna-unahang programa na nakatutok talaga sa statistics at saka sa civil registration. Saka binuhay ni Francis talaga. Ako initially sabi ko baka hindi magtagal itong programang to. Kaya lang ngayon, I hope mag-continue but it has been 22 years. May 2001 pa yan nag-iba na ang pangalan but it's still the same essence. Nadagdagan na ng national ID. So parang tulad ng sabi mo, hindi naman tungkol sa Marites but yung kanya mga programa at yung kay Chairman Cora De Leon. Oo, hindi ba? Yung tungkol sa mamamayan, sa civil service. So it's talagang yung kanya yung mga essential. At saka, ang dedication talaga niya. Kahit na nung hindi na siya Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Masilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, Okay na po yata. Pwede na po siguro. Opo, biglang may pumasok. Oo nga Anyway, siya talaga ang bumuhay nitong programang to. Of course, at tinulungan siya ng NSO. Mukhang tinutulungan din naman siya ng PSA. And ang dedication niya dapat kilalanin sa palagay ko. Sana maisipan ng PSA na bigyan ng resolution of appreciation or recognition sa ginawa niya dahil
anong tawag doon, trailblazing, di ba, Bobby? Well, at the time na even the statisticians were kind of skeptic about the future of the program. Siya tuloy-tuloy. And naging boses na siya ng statistics and civil registration sa radyo. And nung nakaraang National Statistics Month, nabigyan ng parangal si Francis bilang media, Linda. Ano yung nabigay sa kanyang award nung National Statistics Month? Madalas na ina-award sa kanya, naging ano na po siya. Hall of Famer na. Hall of Famer. Hall of Famer na po siya. Karapat dapat naman, and bago ko makalimutan, nakikiramay tayo sa pamilya ni Francis, kay Oyet, kay Popo, kay Linda, kay John Paul. Malaking kawalan ang si Francis, pero palagay ko may pagpapatuloy yung kanyang adikain at yung kanyang pananaw dito sa tungkol sa statistics of civil registration. So, Linda, baka yung mga other guests may gusto sabihin din. Mama Meron Riz? lang akong isa na lang. Opo, ma'am. Gusto ko lang banggitin na hindi ko alam kung alam ninyo na si Francis ay isang madasaling tao. Madasaling tao siya katulad ng mother ni Butch. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Totoo po yan, ma'am. At meron siyang mga sinusuportang mga madre, mga pare, at saka mga kasamahan sa simbahan. Actually, ma'am, yung bahay nila Sir Francis, punong-puno talaga ng mga imahe ng Nazareno. Iba-iba po, ma'am eh. Mama Mary. Mama Mary, opo. Opo. Kaya Ikaw, Tita Linda, ano yung pinaka-naalala mo kay Tito Francis? Ako, favorite ako ni Sir Francis, Miss Kit. Oo nga eh. Hindi. Nangungulit lagi sa akin si Sir Francis. Oo po, no? So, ilang taon nyo na po nakasama si Tito Francis? Bukod po dito nyo lang po ba nakasama si Tito Francis sa PSA? Mula nung nag-graduate, since NSO days pa, magkakasama na kami. Ilang taon na yun, Ma'am Linz? Po? Ilang taon na yun? Kung ilang taon na yung radyo, yun na rin yung taon ng sabihin. Okay. Thank you, Ate Linda. Like yung sinasabi nga ni Ma'am Bobby at saka Sir Titi, matagal na nating partner si Sir Francis, and sa sobrang tagal niya po na naging anchor natin sa serbisyo sa radyo, kaka-extend to service, expert na rin po siya sa civil registration. So in fact, alam niya yan kung mali yung sinasagot ng resource person. Tama, so, tama. But I really appreciate yung effort niya, no? So, nung naging PSA po, dahil madalas naman po ay concern is civil registration, nag-usap po kami niya ni Sir Francis na i-involve din yung mga senior staff ng CRS. So, nag-expand po kami, no? And then later on, dumagdag na rin po yung mga lawyers natin from the legal service. So, kaya na lumawak yung participation ng civil registration service and also legal service sa programang serbisyo sa radyo, na mostly talagang regular po ay civil registration. So, kung titingnan niyo po sila yung mga resource person namin, mga senior staff, natuto sila na maging confident din through kay Sir Francis. So, kaya natutuwa ako over time po na parang nagkaroon na ng confident yung mga CRS staff po, yung mga senior staff na humarap kung paano sila sa radyo, mag-entertain ng mga questions. So, dahil po yan kay Sir Francis, no, initiative niya po yan. Kumbaga, yung binigyan niya kami ng pagkakataon talaga na ma-reach out yung mga tao. And then, nung naging pandemic, nauso po yung online. So anywhere, kahit na
ganun, di ba, nakita niyo naman naka-wheelchair si Sir Francis, pero ang sipag-sipag niya talagang, nung face-to-face po ng PSA, servisyo sa radyo, yan, nakikita po kami Sir Francis at natutuwa siya pag uma-attend din po ako kasi alam niya kasi yung mga caliber ng CRS kung sino yung pwedeng sumagot lahat ng questions ng on civil registration. So, ganyan po yan kagaling si Sir Francis. So, kaya so parang naging family na rin po sila, even yung si Kuya Charles. Kaya condolence po sa family, nalulungkot po kami sa mga CRS. Namimiss namin po siya. So, actually, right at the moment, some of these CRS supervisors na punta na po sa wake po niya. So, nakikiramay po tayo sa pamilya po niya. And malaking kawalan po ito on the part of the PSA na nawala na si Sir. But I think nandyan naman si Kit. Parang naman na tayo. Kumbaga lahat nung tinuro niya sa atin kung paano natin i-handle yung programa na to. And I think hindi natin makakalimutan po si Sir Francis ng mga binigay niya po sa atin towards sa programa natin po ito. So parang nagiging emotional din po ako kasi may na rin po kami ni Sir Francis. And the last po na supposedly mag-guest po ako ng New Year po, yun yung last na guest ko because sabi ko supposedly mag-attend ako ng Saturday but recently may mga check-ups, no? Yun lang yung pagkakataon natin. So hindi ako nakapag nung Saturday. So I'm sure na kagaya nga sabi ni Ma'am Erika, religious po si Sir at malamang nandun na po siya sa kung saan dapat siya, masaya na po siya. Opo. Oo po, Ma'am Maris, no? Kasi ako sa totoo lang, yung sinabi mo po kanina na parang bago po umalis si Tito Francis, hinanda niya na rin po tayong lahat. Kasi sa totoosin, hindi po ako marunong humawak nitong programa before. Pero nung sinama niya po ako, kasi dati PA lang po ako dito, Ma'am Maris, nung nandito pa tayo sa studio. Pero sa pag-aalaga po ni Tito Francis, kahit po paano, ay nakakahalinhinan niya na po ako ngayon. At ito na nga po na dumating po yung time na hindi na po siya magiging available para sa ere. Nandito po tayo para sa in place of Tito Francis for today, no? So, malaking naging parte rin po sa aking development at learning si Tito Francis. Talagang inilagaan niya po ako. Kaya, malaking spot din po ang meron si Tito Francis sa aking buhay at sa aking puso, syempre. Yan, Tito Francis, kung nasan ka man, alam namin na masaya ka at stress-free, wala nang pain. At syempre, yung kaligayahan na walang hanggan ay nararamdaman mo na ngayon. Jerry, baka may gusto kang sabihin kay Sir Franz. May gusto kang sabihin, Jerry. Yes, sa simula condolence mo sa pamilya kila Popo, kay Mami, sa pamilya ni Sir Francis. Naalala ko, February 8, papunta kami ng La Loma. Yung taxi, bakit sa dami-dami ng daan, doon sa Santol dinaan. So pagdaan doon, naano ko kagad, si Sir Francis, at tagal ko nang hindi nakikita, hindi na ako nagra-radyo. Kumusta na kaya? Pero February 10, nung gabi, si Maan, sinata ko na ganun nga, 5 p.m. wala na si Sir Francis. So, nakakalungkot kasi ilang taon yun, 20 plus years na kasama. Although, wala na ako nung by 2017, 16, wala na ako kasi nga na-stroke ako. Tapos lumipat ako ng civil registry. Pero, if may time ako, makikinig sa kanya. Yun. Kasi, for the first time nga, walang ibang agency na, hindi naman sa wala. Siya lang yung, talagang, pinagtuunan niya yung, statistics sa Pilipinas. Whether civil registration, basta itong ultra, NSO, pati PSA. Yun lang. Kaya napapasalamat rin ako na bigyan ng importansya at na pakilala sa mga tao yung importansya ng statistics. Rovic, baka meron kang gustong sabihin? Rovic.
Good afternoon po. Kasama din natin si Rovic. Sa pinagal-tagal ng service pa noon hanggang sa PSTV sa radyo, nagagalak po ako ng karangalan na nakakasama at nakatrabaho ko sa Francis kahit 2 taon from 2015 to 2017. Ang maalala ko lang po nung mga unang pagkakita namin, ay hirap na hirap po siyang panggitin yung Rovic. At lagi kahit on air, laging Romvic ng Romvic. Romvic. Laging Romvic ang sinasabi niya. Although alam na niya na Rovic talaga ang nickname. At natutuwa rin ako na marami din ako natutunan sa kanya kasi unang taon ko sa service sa radyo under the production side lang po tayo. Nakasama si Ate Linda and Kuya Jerry and Sir Joseph din. And una writer lang. Then siya po yung nag-push na, sige magsalita ka sa mic. Magbasa ka man lang ng balita, ganun. Hanggang sa, yun, doon ako natuto na maging confident sa pagsasalita sa radyo. And yun nga, the years after, nag-guest na rin ako as first person ng mga nakaraan, lalo pag pinupromote natin yung National Statistics Fund at ang National Convention of Statistics. Napaka-supportive po ni Sir Francis, hindi lang sa civil registration, hindi sa lahat ng advocacy at advocacy ng statistics. So, malaking kawalan sa atin si Sir Francis dahil sa nakikita sa all of the broadcasters na nakikita natin sa media, sa industry, Sir Francis lang talaga ang parang nagmamahal talaga at tutok sa pag-advocate ng statistics as civil registration. So, mamimiss po natin talaga si Sir Francis and condolence po kay Kuya Popo at sa kanyang pamilya. Yun lang po. Salamat. Okay, Tito Linda, marami pa po tayong gustong alalahanin, no, sa pagsasama po natin kasama si Tito Francis. Ngayon po man ang ating oras ay limitado lamang. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, sa mga naging kaibigan, sa mga kaibigan po ni Tito Francis at sa mga naging katrabaho niya ng maraming taon. Maraming salamat po. Ang programang Serbisyo sa Radyo Balita ay magbabalik po, makalipas lamang po ang ilang saglit para po naman sagutin ang mga concern at katanungan ng ating mga kababayan, no, mula po sa email, Facebook page at yung mga phone calls, no, na ating nireserba para sa araw na ito. Ma'am Linda, meron pa po bang huling mensahe ang ating mga kaibigan para po kay Tito Francis? Ayun po, para sa huli message po, Ma'am Bobby, Sir Butch, Ma'am Maris. Ipaabot na lang sana yung aming pakikiramay sa pamilya ni Francis. Malaking pagkawalan po si Sir Francis. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po, Sir. Okay, Tita Linda, at sa ating mga kababayan, magbabalik po ang PSA Serbisyo sa Radyo. Makalipas po ang ilang sandali. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news maging ating Tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas, mahahalagang isyu, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas sinalaw, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alright, ang oras po ay 3:32 ng hapon. Nagbabalik po ang PSA Serbisyo sa Radyo para po sa ikalawang bahagdan at makakasama po natin ang mga expert mula po sa Philippine Statistics Authority para po sagutin ang mga katanungan, concerns ng ating mga kababayan. At syempre po makakasama po natin si Miss Linda Mole, si Tita Linda, para po basahin ang inyong mga katanungan. At syempre makakasama po ang mga officials mula sa PSA. Nandiyan po si Miss Melody Marina at si Miss Maris Grande. Okay, Tita Linda. Ayan, magandang hapon, Ma'am Maris and Ma'am Melody. Ang unang katanungan po mula kay Hilda Karangian. Pwede ko po ba itanong kung ano po ang requirements pag late registered ang birth certificate ng baby?
Ano po ba ang requirements kapag magpapalate registration po ang isang sanggol? So, kailangan po as a mandatory requirement, mag-submit po siya ng negative certification mula po sa alinmang PSA outlet na nagpapatunay na wala pa po pong previous registered or natanggap sa PSA na copy ng Certificate of Live Birth. Ngayon po, dala niya ito at yung basic na document po, yung other requirements such as kung baby pa po ito, edi medical record po. And then, pupunta po siya sa local civil registry office kung saan po pinanganak, same municipality kung saan po pinanganak ang kanyang sanggol at doon po siya magpa-file for delayed registration. So doon po isusumitin niya yung negative certification. Mag-fill out po siya ng 4 na kopya ng Certificate of Live Birth. Pati na rin po yung Certificate of Delayed Registration. Sa likuran din po yan ng Certificate of Live Birth. At kung andun po ang ama ng bata at willing po ito na i-recognize ang bata bilang kanyang ama, maaari rin po siyang pumirma sa likod doon po sa affidavit of admission of paternity ng bata. Okay, Ma'am Melody, ako naman po may question. Wala po kay Buena Obragle, Monisit. Ano raw pong gagawin niya? Kasi simula't pagsilang daw po niya, apelido na raw po ng tatay niya, ang gamit niya. Simula nung nag-aral, nagkatrabaho, lahat daw ng requirement niya para sa trabaho, apelido daw po ng kanyang tatay ang kanyang gamit. Pero nung kumuha daw po siya sa PSA ay apelido na po ng kanyang nanay ang nakalagay doon sa kanyang birth certificate. Kasal naman daw po ang kanyang mga magulang. Pero bakit apelido pa rin ng kanyang nanay ang nakalagay sa PSA birth certificate niya? Tama naman daw ang data sa LCR. Sa palagay ko po, sa case po ni ma'am, yung nagtatanong, kung ang kopya po niya o ang ginagamit po niya ay ang apelido ng kanyang tatay, pero nung kumuha po siya dito sa amin, apelido pa rin po ng nanay. So, malamang po nag-file po ito ng legitimation or kaya po nung pinanganak po siya, kaya po siya naka-apelido sa kanyang nanay ay dahil hindi pa po kasal ang kanyang mga magulang. Maari pong ganon. So, maari pong mag-execute ang kanyang tatay ng affidavit of legitimation. At ito po ay ipaprocess po nila sa local civil registry office kung saan po pinanganak yung bata. At doon po, kapag na-file po ito, pag nakumpleto na po nila ang basic requirements, pwede po silang mag-apply ng annotation request dito po sa central office para po malagyan natin ng marginal annotation ang Certificate of Live Birth ng bata kung saan ipapakita natin na yung last name po na chini-change po that the child is now, that shall be known na gamit na po niya ang kanyang apelido ng kanyang ama. Kung hindi pa naman po kasal ang kanyang mga magulang at siya po ay ipinanganak ng March 19, 2004, yan po yung effectivity date ng revised RRR ng ating Republic Act 9255 kung saan po inaalaw ang isang legitimate child as long as acknowledge po siya ng kanyang ama na magamit po niya ang kanyang apelido. So, kung hindi po kasal ang magulang at kung pasok po siya doon sa date of birth na aking nabanggit at kung siya po, kasi meron po kasi itong age bracket kung sino po ang mag-accomplish ng affidavit of to use the surname of the father. So, kung ang bata po ay of legal age na po, kasi sabi po niya para nagtatrabaho na po ata siya o nag-aaral. So, kung nagtatrabaho of legal age, siya na po ang execute at magpaparehistro ng affidavit to use the surname of the father. Ipaparehistro po niya ito doon po sa local civil registry office kung saan po nakarehistro ang kanyang Certificate of Live Birth. Pag nakumpleto na po niya ang requirements, katulad po ng kanina, apply lang po niya dito sa ating central outlet, dito po sa East Avenue, and request for the annotated copy of her birth certificate. Okay, Ms. Melody. Okay, mula naman po kay Joyce Ochea Enero, ano po ang mga requirement? Kung magpapatransfer po ako ng apelido ng baby ko, nanganak po ako noong July 1, 2022, pero ang apelido ko kasi nadala na ng baby ko, 7 months old na po ang baby ko. Ibig po bang sabihin ay ipapagamit po niya yung apelido ng ama ng bata doon sa kanyang anak? Opo, parang ipapagamit na
na Okay po. kayo So, parang, tatay. okay po, parang similar po ito doon sa katatapos lang na tanong. So, kung sanggol po ang bata at gusto na po niya ipagamit ang apelyido ng ama at hindi naman po sila kasal, siya po mismo, dahil sanggol pa po ito, pumapasok po siya sa age na 0 to 6 kung saan po ang mag-a-apply or mag-execute po at magpaparehistro ng affidavit to use the surname of the father ay siya bilang ina. At ang ama naman po ng kanyang anak ay kinakailangan din pong mag-execute ng affidavit of admission of paternity. Doon po ito isusumite sa tanggapan po ng local civil register office kung saan po pinanganak yung bata. Pag nakumpleto na po nila yung requirements, pwede po sila mag-request for annotated copy of the certificate of live birth ng kanilang anak dito po sa central office. Okay, maraming salamat, Miss Melody. I think may mga katanungan po si Tita Linda. Tita Linda? Mula naman kay Raihani bin Sultan, ano daw ang mangyayari kung ang isang tao ay pinilit na mag-sign sa marriage contract? Mariregister daw ba yun sa PSA? Okay po. Yung Ay, Mamaris. Si Mamaris po. Okay po. Okay. Sige. So, pagka naka-register na yan sa local civil registry office, although may force na solemnization of the marriage, it is presumed to be valid. So, ibig sabihin, may nangyaring kasal. Ngayon, yung remedy para ma-cancel yun or mapawalang visa is only through court process. So, kaya mahirap pag yung mga ganyang instances. Meron palang ganun, Mamaris, yung pinipilit ka mag-sign? Baka ito yung sinasabi nila nun na, di ba nung araw, yung bigla siguro nabuntis yung babae, tapos pino-force yung boyfriend na papasalan. So, yun siguro yung sinasabi niya. Pero yun sinabi ko nga, once na na-register na siya, it is presumed to be valid at kailangan dadaan sa court para mapawalang visa. Okay, mula naman kay Agnes Banaay. Ano daw po ang requirements para ma-expedite ang marriage certificate? Kakakasal lang daw po nila, ma'am, last January 8 sa Quezon City. Kailangan na daw po yun sa US, yung PSA na marriage certificate. Ito yung kaibahan sa lahat ng local civil registers. No? Dito sa Metro Manila, ang submission nila weekly. So by batch yan, dumadaan sa ating mga NCR District 1 up to 5. Since rush, no, yung kanyang request, meron kasi kaming nire-require na appointment system. But in the outlets, we consider naman na yung prioritization of the transaction based on the urgency. So sabi nga niya, kung may visa application siya na kailangan habulin na time para makapag-submit siya ng marriage contract, ipipresent niya lang po yun sa ating. Any of the outlets dito sa Metro Manila, meron po tayong 7 different outlets na pwede po niyang makapag-request ng kanyang kopya. So, within i-check naman ng ating mga outlet supervisor or yung mga CRS personnel yung urgency. And then, although manual yung process, usually it takes 7 working days yan But depending on the urgency, we can assist naman for the facilitation. Okay po. Okay po, Ma'am Maris. Mula naman kay Jerry Alisbo, ask ko lang po, kukuha kasi ko ng Senomar ng dad ko, kaso nasa USA siya at wala siyang valid ID dito. Paano daw po i-process yun? Pwede daw po ba authority letter na lang with valid ID picture niya? Ngayon medyo nagre-relax na tayo nung implementation ng Data Privacy Act. So since nasa abroad yung kanyang father, ina-accept na namin yung letter of authorization, yung mga electronic copy. But yung signature ng father dapat is talagang fresh signature siya. So yung scanned printed copy, pwede niyang i-present po yun. Plus a Xerox copy of the passport or any valid ID na it contains yung signature. Except pag Phil ID, di ba? Phil ID and National ID, hindi tayo nagre-require ng signature. But other valid IDs to be presented, tinitingnan natin yung authenticity nun dun sa letter of authorization versus dun sa ipipresent na valid IDs.
Mula naman kay Angel Pacheco Yap. Paano ko po ba maaayos ang birth certificate ng anak ko kasi 18 years old na siya ngayon? Kukuha siya ng ID niya. Sa birth certificate niya kasi nakalagay 2004 siya pinanganak, pero 2005 talaga. Also, ayaw niya na dalhin ang apelyido ng tatay niya since 1 taon na daw naghiwalay yung father at yung mother niya at wala na daw communication. Hindi, mali. 1 taon na silang hiwalay mag-asawa, Ma'am Marie, sorry. At wala nang communication. Parang ayaw niya nang ipadala sa anak niya yung apelyido ng tatay. Kapag mali po ang year of birth, at isabay na rin po natin yung case niya na ginagamit po niya ang apelyido ng tatay niya, lalo na po kung legitimate child po siya, at ipapabago po niya ang apelyido niya. Saka gusto po niyang gamitin na yung apelyido ng nanay niya. Pareho po itong case na to, na kung ipapabago po nila ito, ay kailangan po nilang mag-file ng case to report. Ito po ay naitatama lamang o saklaw ng judicial process. Hindi po kasi ito covered ng ating administrative process. Okay, mula naman kay Jonathan Sotelo, paano daw po magpalit ng pangalan? Paano po ang proseso? Pangalan, generic po ang pagkasabi niya, no? Hindi natin Yun lang po ang sabi niya, magpalit ng pangalan. Kung first name po ba ito or full name, so magbigay na lang po tayo ng case. So kung ang gusto po lang niyang papalitan ay ang kanyang first name, then pwede po siyang mag-file ng change of first name under po ito ng pursuant po to RA 1948. Doon po niya ito ipa-file sa LTRO kung saan po nakarehistro ang kanyang birth certificate. So ito po ay ginagrant kung tatlo po ang ating grounds para po sa change of first name. Isa po kung katawa-tawa po ba ang kanyang pangalan or kaya po ay may bahid na kahihiyan o kaya po sobrang hirap isulat o bigkasin. Or kaya naman po ang pangalan ba niya ay nakagawian na pong gamitin at kilala po siya in public or sa komunidad po nila na ito na po ang kanyang ginagamit or kaya naman po para maiwasan ang paggalito. So yan po yung grounds para po maaprubahan ang change of first name natin. So doon po siya magpa-file, sabi ko nga po, sa local civil registry office ng change of first name pursuant to RA 1948. So kung hindi po sakop ng mga nabanggit ko pong grounds ang kanyang kadahilanan para magpapalit po siya ng pangalan, first name man po ito or the complete name, kailangan na rin po niya mag-file ng case through court dahil kung hindi po saklaw doon na sa mga nabanggit ko, hindi na po ito covered ng administrative process but through judicial process na po. Okay, mula naman kay Kelvs Abalos, mag-inquire lang daw po siya dahil accidentally 2 ang nasubmit for birth certificate and mali po yung year ng isa. Ibig sabihin po ba 2 ang marireceive ko na birth certificate na magkaiba ang year? Okay po. So meron pong issued memorandum circular ang ating pong Civil Registrar General on cases. Kung ano po ba ang issue and cases of multiple registrations. So, ang nakasaad po doon sa memorandum na yun na kapag po may multiple registration, the first registered certificate of live birth po shall prevail. At yun dapat po ang mai-issue ng aming tanggapan sa inyo. So kung nagkataon po na yung first registered certificate of live birth po ninyo ang taglay, ang meron pong maling year of birth, so yun po dapat ang inyong ipapakorect at ipafile po again, ang correction for incorrect year of birth po is filed through judicial process po ito, through court po. Wala naman kay Saida. Ask ko lang po, nag-file po ako ng petition for correction ng birth certificate last March 2022 sa municipal province. After 2 weeks po, meron ako mga pinirmahan na papers. Tapos nag-submit po ulit ako sa municipal province. Tapos ang sabi daw po sa kanya, mag-wait lang daw sila para ma-forward dito sa Manila. Ngayon, pina-follow up ko po, sabi na forward na daw po dito ang papers niya. Ask lang daw niya kung ano na po ang next step. Okay po. Kung ang kanya pong correction na pina-file po is under po ng RA 1948 or 10172,
magpa-file po kasi muna siya ng petition sa ating local civil registrars, and then pagkatapos po doon kung saan po nakarehistro ang kanyang certificate of live birth, ang mga supporting documents po plus yung kanyang yung petition po niya ay kailangan pong i-submit dito sa PSA para po aprubahan po ng ating CRG or Civil Registrar General through our legal service. So kapag ganun po ang case, na wala pa po siyang certificate of finality, kailangan po niyang makipag-ugnayan sa atin pong legal service kung ano po ang status. Samantalang naman po kung kumpleto na ang kanyang dokumento, meron na po itong certificate of live birth. At nasabi pong na-i-forward na po dito sa amin, pwede po siyang makipag-ugnayan sa aming query verification unit sa numerong 8461-0500, local 702-703, or kaya po mag-email po siya at crs.qbu1@psa.gov.ph para po maibigay niya yung kompletong detalye para po matulungan natin siyang ma-verify at mabigyan po natin siya ng status kung ano na pong nangyayari sa kanyang dokumento. Wala naman kay Marife Harilla. Tanong lang daw niya kung pwedeng makakuha ng death certificate kahit hindi alam kung kailan namatay. Okay po. So kay Ma'am Marife po, bilang authorized requester ng isang certificate of death po, basic requirement po na dapat alam po ninyo ang detalye. Lalo na po ang date of event para po sa dokumentong kukunin ninyo. So yun po, basic requirement kung kayo po ang authorized requester, dapat alam niyo po yun. Wala naman kay Jollibee Pwedeng dagdagan yung Opo, sagot Ma'am Marie, sige po. Okay po. Kasi there are instances talaga na, kunyari, yung nire-request nila is yung lolo, lola, but due to data privacy, hindi kami basta-basta makapag-verify and provide the information. So, yung mga ganitong instances, they can actually file the request and assume muna a date. Anyway, ang risk lang kasi doon is pag nag-negative certification siya. So, kung ano yung i-reflect nila na date doon, yun yung magre-reflect. But if it's a positive, makaka-capture naman yung information. So, medyo strict kasi yung implementation natin ng data privacy, especially pagka yung mga death certificate because of the claims, So, kaya hindi kami basta-basta we provide ng basic info kapag nag-query yan through sa ating mga NSCRG or through a email. But kagaya ng sinabi ko ni Melody, they have to fill up the details so kung ano yung best na near information that they will have to provide in filing their request. Okay, Ma'am Maris, thank you. Last question na po ito mula kay Lea Jean Kaintik. Tanong lang daw niya kung pwede siya mag-file ng temporary correction sa birth certificate kasi po maiden name ng mother ko ang nakalagay sa surname ko sa PSA but sa local civil registrar ay surname daw po ng father niya. Ma'am Maris. Ako na magsagot. Opo. So, yung intindi ko, depende kasi, pagka illegitimate child ka, supposedly, and unacknowledged, hindi siya recognized ng father, may mga cut-off period na binanggit kanina ni Melody. So, kapag ka born March 19, 2004 onward ka, meron tayo yung Republic Act 9255 para magamit mo yung apelyido ng tatay. So, clear din, sinabi kanina ni Melody yung requirement, admission of paternity na dapat ipirmahan ng tatay and AUSF. So, affidavit to use the surname of the father. Yun yung mga requirements. Hindi siya kasi basta covered ng RA 9048 yan pag if it involves yung correction of the last name. Okay po, Ma'am Maris. Maraming salamat po. Maraming salamat din kay Ma'am Melody. Maraming salamat po sa mga naging kasama natin, si Sir Boots, si Ma'am Bobby, si Rovic, si Jerry. Shout out ko lang po yung mga nakasama natin ngayon dito sa ating live. Andyan po si Ryan Pacanya, nawala yung listahan ko. Miss Kit. Shout out na lang din sa lahat ng ating mga nakasama dito sa ating programa. At batiin ko na lang din ng happy birthday ang asawa ni Ma'am Maris,
Si Ed Grande, birthday niya po bukas. Happy birthday, Ed. Happy birthday din kay Osang. Maraming salamat, Ma'am Kit. Okay, maraming salamat, Tita Linda, at sa ating mga nakasama sa hapong ito. May pabati, ay, hindi pabati eh. May mensahe si Michael Lainez para po kay Tito Francis na sabi niya, nakakausap daw po niya si Tito Francis, napakabait na tao at mabilis ma-approach at talaga namang palatawa. Kaya nakakabigla daw po talaga ang kanyang, nung talaga nawala si Tito Francis. Magaling si Tito Francis kasi napalaki niya si Kuya Popo na mabuting tao. Rest in peace, Sir Francis. Yan po mula kay Michael Lainez. At para po sa ating mga nakasama sa ating online na kung hindi man natawag ang inyong mga katanungan ay mangyari lamang po na Michael no na mabalikan na lang po ang ating episode sa hapong ito, February 11, 2023. Dito lamang po sa Facebook page ng Philippine Statistics Authority at baka po may mga kalitunan pa po kayong katanungan na nakasagot, ay tignan nyo na lamang po, balik-balikan nyo na lamang po, no? At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa ating mga pilot dyan, Michael Lainez, si Sir Roger Cruz, at sino ba ito? Ma'am Kit. Si Mariel. Ma'am Kit, i-shoutout ko na yung mga kasama natin. Yes, Tita Linda. Andyan kasama natin si Angelica Feliciano, si Ma'am Olive Gulia, si Helen Adulacion, Betsy Bermilio, si Jordan De La Torre, si Sir Ruben Litan, Leonie Custodio, Ricardo Bustos, Christine Suarez Ariola, Soraya de Guzman, Malu Perez at si Ryan Pacanya. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Okay, shout out sa iyo, Matat Segovia and Jesmar Paldeng. Yan yung ating mga bago. No? Okay, muli, yan po ang ating programa sa hapong ito, ang PSA Serbisyo sa Radyo. Magbabalik po kami next week. Magkita-kita po tayo.